Magandang araw! Maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. Tahimik ang mundo tuwing hating gabi, ngunit hindi tahimik ang langit. Habang ang mga lungsod ay natutulog sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga ilaw, habang ang mga tahanan ay nalulunod sa pagod at mga isip ay nakakadena sa mga alalahanin ng lupa, may isang oras na paulit-ulit na binanggit sa kasulatan. Isang oras ng pag-iyak, pakikipagbuno at paghahayag, hating gabi. Ang oras kung kailan sina Pablo at Silas ay nanalangin sa loob ng bilangguan. Ang oras kung kailan narinig ang sigaw. Narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating. Ang oras kung kailan ang kadiliman ng lupa ay tila pinakamakapal, ngunit ang mga mata ng langit ay nakabukas. Sa maraming sulat ni Ellen White, ang gabi ay inilalarawan bilang sandali ng matinding pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi ito basta katahimikan lamang, isa itong larangan ng espiritual na pakikibaka. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, ang kadiliman ng masama ay lalo pang lumalalim sa mga hindi tumatanggap ng liwanag ng langit. Ang gabi ng sanlibutan ay hindi lamang kakulangan ng araw. Ito ay kakulangan ng liwanag ng Diyos sa puso ng tao. At habang ang mundo ay nagiging abala sa ingay, aliwan at walang humpay na pagtakbo, kakaunti na lamang ang nakaririnig sa tahimik na pagtawag ng langit sa oras ng hating gabi. May dahilan kung bakit maraming pinakamalalim na pakikipagbuno sa Biblia ay nangyari sa gabi. Si Jacob ay nakipagbuno hanggang magbukang liwayway. Si Jesus ay nanalangin habang natutulog ang kanyang mga alagad. At sa katahimikan ng Getsemani, ang langit ay tila malayo, ngunit doon ibinigay ang pinakamatinding tagumpay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Ninasa ng Mga Bansa. Sa mga oras ng pinakamalaking kahinaan, si Kristo ay humanap ng lakas sa panalangin. Ang hating gabi ay oras ng pagsubok, ngunit ito rin ay oras ng paggalaw ng langit. Hindi dahil may kapangyarihan ng oras mismo, kundi dahil sa oras na iyon, nawawala ang mga tinig ng lupa. At kapag tumahimik ang mundo, maraming kaluluwa ang unang nakaririnig sa tinig ng Diyos. May mga panalangin hindi isinilang sa liwanag ng araw. May mga luha na bumabagsak lamang kapag walang nakakakita. May mga kaluluwang lumuluhod sa gitna ng gabi dahil wala nang natitirang lakas upang magkunwari. At marahil doon nagsisimula ang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos, hindi sa harap ng maraming tao, kundi sa lihim na oras, sa oras na ang puso ay wala nang maipagmamalaki, sa oras na ang tao ay naiwan lamang kasama ang kanyang kaluluwa at ang walang hanggang katahimikan ng langit. At habang marami ang natutulog ngayong gabi, may ilan na tinatawag upang manalangin, tinatawag upang maghintay, tinatawag upang makinig, sapagkat may mga pintuan sa espiritual na buhay na hindi nabubuksan sa ingay ng araw, kundi sa luha ng hating gabi. May mga gabi na tila ordinaryo lamang, walang kulog, walang tanda, walang himala na nakikita ng mata. Ngunit sa mga oras na iyon, habang ang karamihan ay natutulog at ang mundo ay abala sa sariling pagod, may mga tuhod na nakaluhod sa katahimikan, may mga matang namumugto sa luha, may mga pusong tahimik na sumisigaw sa Diyos, at walang kahit isang bulong na hindi naririnig ng langit. Ang hating gabi ay hindi oras ng pagpapakita sa tao. Ito ay oras ng pagbubukas ng kaluluwa sa harap ng Diyos. Sa Biblia, maraming himala ang nagsimula sa panalangin na ginawa sa kadiliman. Hindi sa gitna ng papuri ng marami, hindi sa harap ng templo, kundi sa mga lihim na sandali kung kailan ang tao ay tila iniwan ng lahat maliban ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Mga Talinghaga ni Kristo, ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na gaya sa isang kaibigan. Ngunit may mga panalangin na hindi agad sinasagot.
May mga gabi na tila walang tinig mula sa langit at doon nasusubok ang pananampalataya sapagkat madaling manalangin kapag maliwanag ang daan. Ngunit ibang uri ng pakikipagbuno ang panalangin sa gitna ng gabi. Kapag walang kasiguruhan, walang nakikitang pagbabago at ang kaluluwa ay halos mapagod sa paghihintay. May mga taong tumigil sa pananalangin dahil sa katahimikan ng Diyos. Ngunit ang katahimikan ng langit ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagkilos. Minsan, ang pinakamalalim na gawain ng Diyos ay nangyayari sa mga oras na tila walang nangyayari. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang mga panalangin na iniaalay ng may pananampalataya at taos-pusong pagsisisi ay dinirinig sa langit. Dinirinig kahit walang agarang sagot, kahit walang agarang pagbabago, kahit umiiyak ang puso sa dilim. May mga anghel na kumikilos sa mga sandaling hindi nakikita ng mata ng tao. May mga espiritual na digmaan na hindi nauunawaan ng sanlibutan. At may mga kaluluwang inililigtas mula sa kapahamakan dahil lamang may isang taong nanalangin habang natutulog ang mundo. Marahil kaya natatakot ang kaaway sa isang taong nananalangin sa gabi, sapagkat ang panalangin sa lihim ay hindi palabas. Ito ay pakikipagbuno, ito ay pagsuko, ito ay pag-amin na walang kapangyarihan ang tao kung wala ang Diyos. Sa bawat hating gabi na lumilipas, mas lumalalim ang kadiliman ng lupa. Ngunit sa parehong oras, may mga ilaw na hindi nakikita ng sanlibutan. Mga ilaw sa maliliit na silid, mga ilaw sa tahimik na tahanan, mga ilaw sa pusong tumatawag sa pangalan ng Diyos habang ang iba ay natutulog. At marahil sa mga gabing tila pinakatahimik, doon pinakamalakas na kumikilos ang langit. May mga sandali sa kasulatan na ang hating gabi ay hindi lamang oras ng panalangin. Ito rin ay oras ng babala, oras ng paggising, oras ng paghihiwalay. Habang natutulog ang marami, may sigaw na biglang narinig sa kadiliman. Narito, ang kasintahang lalaki ay dumarating. Salubungin ninyo siya. Ang sigaw na yon ay hindi lamang para sa isang talinghaga. Ito ay larawan ng huling panahon. Larawan ng isang mundong natutulog sa espiritual na antok habang papalapit ang walang hanggang-hangganan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian. Ang dakilang krisis ay malapit nang dumating sa bayan ng Diyos. Hindi ito isinulat bilang pananakot. Ito ay babala ng awa. Sapagkat bago dumating ang paghatol, laging may pagtawag ang langit. Bago dumating ang wakas, may mga kaluluwang gigisingin. Ngunit ang nakakatakot, marami ang sanay ng matulog, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Natutulog sa gitna ng kasalanan, natutulog sa gitna ng kompromiso, natutulog habang unti-unting nawawala ang pagnanais sa presensya ng Diyos. At habang ang sanlibutan ay lalong nalulunod sa kasiyahan, kayamanan at ingay, kakaunti ang nakapapansin na ang gabi ng kasaysayan ay lumalalim na. May kakaibang katahimikan bago dumating ang malalaking pangyayari. Ganoon din bago ang pagbuhos ng ulan noong panahon ni Noe. Ganoon din bago bumagsak ang Sodoma. At marahil ganoon din ngayon, tahimik ang marami, abala, ngumiti, nagpapatuloy sa araw-araw na buhay, habang ang langit ay naghahanda para sa mga huling pangyayari ng lupa. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, maiikling salita, ngunit mabigat, sapagkat habang iniisip ng marami na marami pang panahon, ang orasan ng langit ay patuloy na gumagalaw at may dahilan kung bakit ang sigaw ay dumating sa hating gabi. Dahil iyon ang oras ng pinakamalalim na antok at marahil yun din ang kalagayan ng maraming kaluluwa ngayon. Pagod, manhid, hindi na nakakaramdam ng pagkaapurahan, hindi na naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang kasalanan, kundi pagiging kampante sa kasalanan. Ang puso na tumitigil ng makinig, ang isip na hindi na naghahanap sa Diyos. At kaya sa hating gabi may sigaw,
hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Gisingin ang mga pusong natutulog. Gisingin ang mga kaluluwang naligaw sa kadiliman ng sanlibutan. Gisingin ang bayan na minsang nanalangin, ngunit unti-unti nang nanlamig. At marahil sa mga gabing tila ordinaryo, ang langit ay patuloy pa ring sumisigaw, hindi sa pamamagitan ng kulog, kundi sa pamamagitan ng tahimik na pagtawag sa budhi ng tao. Sapagat darating ang oras na ang hating gabi ng lupa ay magiging bukang liwayway ng walang hanggan. May mga luha na madaling mapansin ng mundo, ngunit may mga luha na bumabagsak lamang sa gitna ng gabi. Mga luha na walang nakakakita, mga panalangin walang nakaririnig, mga sandaling ang kaluluwa ay tila unti-unting nadudurog sa katahimikan. At sa mga oras na iyon, maraming tao ang nag-iisip na sila ay nag-iisa. Ngunit hindi kailanman naging bulag ang langit sa isang pusong umiiyak sa harap ng Diyos. Sa buong kasulatan, ang Diyos ay laging malapit sa mga pusong wasak, hindi sa mga mapagmataas, hindi sa mga kontento sa kanilang sariling lakas, kundi sa mga kaluluwang dumating sa punto ng lubos na pangangailangan. Marahil kaya maraming tunay na panalangin ang ipinapanganak sa gabi, kapag wala ng lakas upang magkunwari, kapag wala ng ingay upang takpan ang laman ng puso, kapag ang tao ay naiwan lamang kasama ang kanyang mga sugat at ang Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo, ang panalangin ay hindi nagpapababa sa atin sa paningin ng Diyos, ito ang naglalapit sa atin sa Kanya. Ngunit may mga gabi na ang panalangin ay hindi maganda pakinggan, hindi organisado, hindi mahaba. Minsan ito ay puro luha lamang, minsan ito ay katahimikan, minsan ito ay isang paghinga ng pagod mula sa pusong halos mawalan na ng pag-asa. At gayon paman, dinirinig iyon ng langit. May mga taong ngumiti buong araw habang lihim na nadudurog sa gabi. May mga pusong sugatan ng pagkakasala, mga isip na pagod sa pakikipaglaban sa tukso, mga kaluluwang tila hindi na makabangon mula sa sariling kadiliman. At doon, sa pinakatahimik na oras ng gabi, may ilan na lumuluhod at bumulong lamang, "Panginoon, tulungan mo ako." Walang mahabang salita, walang magarbong pananalita, ngunit marahil iyon ang isa sa pinakamakapangyarihang panalangin na maaaring sambitin ng tao, sapagkat ang langit ay hindi kumikilos ayon sa ganda ng salita, kundi ayon sa katapatan ng puso. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang tapat na panalangin ng isang nagsisising kaluluwa ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Mahalaga kahit hindi ito makita ng mundo, kahit walang ibang nakaalam, kahit ang mismong taong nananalangin ay iniisip na siya ay napakalayo na sa awa ng Diyos. At marahil ito ang lihim na hindi nauunawaan ng marami, na may mga gabi ng pag-iyak na nagiging simula ng pagbabago. May mga gabing ang kaluluwa ay tila nadudurog, ngunit iyon pala ang sandali ng paghubog ng Diyos. Sapagkat minsan, bago pagalingin ng Diyos ang puso, pinapayagan muna niyang makita ng tao kung gaano ito kasugatan. At sa hating gabi, kapag bumagsak ang mga luha na hindi nakikita ng tao, maaaring iyon mismo ang sandaling pinakamalapit ang langit. Hindi nakikita ng mata ng tao ang lahat ng nangyayari sa gabi, habang ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikislap at ang mundo ay tila payapang natutulog. May isang digmaan na hindi naririnig ng laman. Tahimik, malalim at totoo. Hindi lahat ng laban ay nasa lupa. May mga pakikibakang nangyayari sa paligid ng bawat kaluluwa. Mga pakikibakang hindi nasusukat ng tao, ngunit may walang hanggang bunga. Sa maraming sulat ni Ellen White, paulit-ulit niyang inilarawan na ang buhay ng tao ay nasa gitna ng dakilang tunggalian sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Hindi ito alamat, hindi ito simbolo lamang. Ito ay katotohanang espiritual na araw-araw na umiikot sa mundo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, may dalawang kapangyarihang nagsisikap na makontrol ang mga anak ng tao. At marahil sa hating gabi, mas malinaw na nararamdaman ng kaluluwa ang laban na iyon. Sapagkat kapag tumahimik ang mundo, lumalakas minsan ang mga tinig ng takot, tukso, pagkakasala at panghihina.
May mga gabing ang isip ay nagiging larangan ng pakikibaka, mga alaala ng kasalanan, mga sugat ng nakaraan, mga bulong ng kawalan ng pag-asa, at may mga taong lihim na lumalaban sa dilim habang walang ibang nakaalam. Ngunit hindi lamang ang kaaway ang kumikilos sa gabi. Ang langit din ay gumagawa. May mga anghel na ipinadala upang magpalakas sa mga nanghihina. May mga puso na tahimik na hinihipo ng Espiritu ng Diyos. May mga kaluluwang inilalayo mula sa kapahamakan ng hindi nila namamalayan. Isinulat ni Ellen White sa Mga Gawa ng Mga Apostol, ang mga anghel ay malapit sa mga taong nananalangin. Napakalalim ng katotohanan iyon, sapagkat maraming tao ang naniniwalang sila ay nag-iisa sa kanilang laban. Ngunit may mga sandaling ang buong langit ay nakatingin sa isang kaluluwang nakikipagbuno upang huwag bumitaw sa Diyos. At marahil kaya napakahalaga ng panalangin sa hating gabi. Dahil habang ang lupa ay natutulog, ang espiritual na digmaan ay hindi tumitigil. Hindi nagpapahinga ang tukso, hindi humihinto ang kaaway, at kaya ang kaluluwa ay kailangang matutong lumapit sa Diyos kahit sa pinakamadilim na oras. May mga taong nawalan ng pag-asa dahil inakala nilang ang kanilang pakikibaka ay tanda na iniwan sila ng Diyos. Ngunit minsan, ang pakikibaka mismo ang patunay na ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa puso. Sapagkat ang pusong tuluyang sumuko sa kadiliman ay hindi na lumalaban. At habang ang mundo ay abala sa mga bagay na panandalian, may tahimik na digmaang nagpapatuloy para sa walang hanggang kapalaran ng tao. Sa bawat hating gabi, may mga kaluluwang lumalapit sa liwanag at may iba namang unti-unting nilalamon ng dilim. At sa katahimikan ng gabi, ang langit ay patuloy na tumatawag, manalangin, magbantay, huwag matulog sa espiritual na kadiliman sapagkat ang digmaan para sa kaluluwa ay nagpapatuloy kahit hindi ito nakikita ng mundo. May dahilan kung bakit paulit-ulit na sinabi ni Kristo, magbantay kayo. Hindi lamang dahil sa mga panganib ng mundo, kundi dahil ang puso ng tao ay madaling antukin sa espiritual na buhay. Unti-unti, tahimik, halos hindi napapansin, walang bigla ang pagbagsak sa karamihan ng pagkakataon, kundi mabagal na paglayo. Mas kaunting panalangin, mas kaunting pananabik sa Diyos, mas maraming pag-ibig sa sanlibutan, at bago pa man mapansin ng tao, ang apoy na dating nagliliyab sa kanyang kaluluwa ay halos abo na lamang. Sa gabi, mas malinaw ang panganib na ito, sapagkat ang gabi ay larawan ng huling kalagayan ng lupa, isang mundong napapagod, naliligaw, at nawawalan ng espiritual na paningin. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia, ang espiritual na pagkaantok ay mabilis na sumasaklaw sa bayan ng Diyos. Mabigat na babala, hindi para sa mga hindi naniniwala lamang, kundi para sa mga minsang lumakad sa liwanag. May mga taong dati umiiyak sa panalangin. Ngayon, bihira ng manalangin. May mga pusong dati nanginginig sa salita ng Diyos. Ngayon, halos wala nang nararamdaman. At ang pinakadelikadong bahagi ng espiritual na pagkaantok ay ito. Madalas hindi alam ng tao na siya ay natutulog na. Patuloy pa rin siya sa relihiyon, patuloy sa gawain, patuloy sa mga salita, ngunit unti-unti nang nawawala ang buhay ng espiritu. At kaya ang hating gabi ay nagiging oras ng pagbabantay, hindi lamang laban sa tukso, kundi laban sa malamig na puso, laban sa pagiging kampante, laban sa unti-unting pagkawala ng uhaw sa Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw, ngayon ang panahon upang magbantay at manalangin. Ngayon, hindi bukas, hindi kapag dumating na ang krisis, hindi kapag nakita na ang mga tanda ng malinaw, sapagkat may mga pusong naghihintay ng mas malaking babala habang ang kanilang ilaw ay unti-unti nang namamatay. At marahil ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin sa gitna ng gabi.
Dahil sa katahimikan ng oras na iyon, nakikita ng tao ang tunay niyang kalagayan. Walang ingay upang magtago, walang tao upang hangaan siya, walang abala upang takasan ang sariling kaluluwa. Mayroon lamang Diyos at ang puso. At sa banal na katahimikan ng gabi, maraming tao ang unang nakapapansin na sila ay lumalamig na ang kanilang pananampalataya ay pagod na ang kanilang espiritual na buhay ay halos mawalan na ng apoy. Ngunit may awa pa rin ang Diyos sa mga nagigising. Sapagkat habang may hininga, may pagtawag pa rin ng langit. Habang may gabi, may pagkakataon pang lumuhod. Habang may hating gabi, may oras pang sumigaw sa Diyos. At marahil, ang pinakadakilang trahedya ay hindi ang pagiging mahina, kundi ang pagtulog habang papalapit na ang walang hanggan. May mga gabi na ang tao ay nananalangin, ngunit tila walang sumasagot, walang kapayapaan, walang pagbabago, walang malinaw na tanda na narinig ng langit ang bawat luha at pagsusumamo. At sa katahimikan na iyon, maraming puso ang nanghihina. May ilan na nagtatanong, nasaan ang Diyos? May ilan na unti-unting tumitigil sa panalangin dahil pakiramdam nila ay walang nakikinig. Ngunit sa buong kasulatan, may mga lingkod ng Diyos na dumaan din sa mga gabing iyon. Si David ay sumigaw sa dilim. Si Job ay naghintay habang tila sarado ang langit. At maging si Kristo sa gitna ng kanyang pagdurusa ay nagsabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? May mga sandali na ang pananampalataya ay kailangang mabuhay kahit walang nararamdamang aliw. At marahil doon sinusubok ang tunay na pagtitiwala sa Diyos. Hindi kapag malinaw ang sagot, kundi kapag tahimik ang langit. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo. Hindi natin palaging nadarama ang agarang tugon sa ating mga panalangin. Ngunit hindi ito dahilan upang tumigil tayo sa pagtitiwala. Napakalalim ng katotohanan iyon. Sapagkat maraming tao ang umaasa na ang Diyos ay laging kikilos ayon sa oras na gusto nila. Ngunit ang gawain ng langit ay mas malalim kaysa sa emosyon ng tao. May mga panalangin sinasagot agad, may mga panalangin dahan-dahang tinutugon, at may mga gabi na ang katahimikan mismo ang nagiging bahagi ng gawain ng Diyos sa kaluluwa. Sapagkat minsan sa katahimikan natututong maghintay ang puso, natututong sumunod kahit walang katiyakan, natututong manalig kahit walang nakikitang himala. At iyon ang uri ng pananampalatayang hindi madaling mabuwag sa oras ng krisis. May mga tao na lumalapit sa Diyos lamang kapag nararamdaman nila ang aliw. Ngunit paano kung mawala ang damdamin? Paano kung walang emosyon? Paano kung ang natitira na lamang ay ang simpleng pagpili na manalangin muli sa gitna ng gabi? Marahil iyon ang isa sa pinakamalalim na anyo ng pananampalataya. Ang lumuhod pa rin kahit pagod na. Ang tumawag pa rin kahit tila tahimik ang langit. Ang maghintay pa rin kahit mabigat ang dilim. Isinulat ni Ellen White sa Mga Patotoo para sa Iglesia. Ang pananampalataya ay hindi damdamin. At sa mga oras ng hating gabi, malinaw ang katotohanang iyon. Sapagkat may mga gabi na ang tao ay walang maramdamang init, kapayapaan o kagalakan. Ngunit kahit ganon, ang Diyos ay nananatiling malapit, kahit hindi nakikita, kahit hindi nadarama, kahit tila tahimik. At marahil sa ilang pinakamadilim na gabi ng buhay, ang langit ay pinakamalapit, kahit hindi iyon agad nauunawaan ng tao. Habang lumalalim ang gabi ng sanlibutan, may dalawang uri ng tao na lalong nahahayag. Ang mga pusong natututong manalangin at ang mga pusong tuluyang tumitigil. Sa bawat panahon ng kasaysayan, ang bayan ng Diyos ay nakilala hindi sa kanilang lakas kundi sa kanilang pagtitiis sa panalangin. Kapag ang iba ay sumuko, sila ay nanatiling nakaluhod. Kapag ang iba ay natulog, sila ay nagbantay. Kapag ang iba ay natangay ng takot, sila ay kumapit sa mga pangako ng Diyos. At marahil, ito ang lihim ng espiritual na katatagan sa mga huling araw. Hindi dakilang talino, hindi kapangyarihan ng tao, kundi mga tuhod na marunong lumuhod sa gitna ng gabi. Isinulat ni Ellen White sa Mga Gawa ng Mga Apostol, ang panalangin at pananampalataya ay gagawa ng hindi kayang gawin ng kapangyarihan ng lupa. Napakabigat ng mga salitang iyon.
sapagkat habang ang mundo ay nagtitiwala sa impluensya, kayamanan at kakayahan ng tao, ang langit ay naghahanap ng mga pusong marunong manalangin. May mga tagumpay na hindi nakikita ng sanlibutan. Mga tukso na nalampasan dahil may taong umiyak sa panalangin. Mga desisyong nabago dahil may kaluluwang lumapit sa Diyos sa gitna ng gabi. Mga tahanang iniligtas dahil may isang tao na hindi tumigil sa pananalangin. At maraming beses, walang nakakakita sa laban na iyon. Tahimik lamang, nakatago, ngunit mahalaga sa harap ng langit. May mga gabi na ang pagod ay tila mas mabigat kaysa pananampalataya. May mga oras na gusto nang tumigil ng puso, mga sandaling iniisip ng tao na wala nang mangyayari. Ngunit ang mga tuhod na hindi sumusuko ay may natututunang bagay na hindi madaling maunawaan ng sanlibutan, na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi pa nakikita ang bunga. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo. Ang walang humpay na panalangin ay ang pagkakaisa ng kaluluwa sa Diyos. Pagkakaisa, hindi minsang paglapit lamang, kundi patuloy na pananatili. At habang ang lupa ay papalapit sa mga huling oras ng kasaysayan, lalong magiging mahalaga ang ganitong uri ng relasyon sa Diyos, sapagkat darating ang panahon na ang pananampalatayang mababaw ay madaling mabubuwag. Ang relihiyong nakabatay lamang sa emosyon ay madaling lalamig. Ngunit ang kaluluwang natutong manalangin sa lihim ay magkakaroon ng lakas kahit sa kadiliman. May dahilan kung bakit maraming dakilang sandali sa Biblia ay nagsimula sa isang taong nakaluhod. Si Daniel sa kanyang silid, si Elias sa bundok, si Jesus sa Getsemani. At marahil kahit ngayon, habang natutulog ang mundo, may mga kaluluwang tahimik na naghahanda para sa mga huling araw sa pamamagitan ng panalangin sa hating gabi. Mga taong walang nakapapansin sa lupa, ngunit kilala ng langit. May mga gabi na tila walang katapusan. Mga gabing ang kaluluwa ay napapagod sa paghihintay. Mga gabing ang puso ay nagtatanong kung darating pa ba ang umaga. At sa buong kasaysayan ng bayan ng Diyos, madalas na ang pinakamadilim na oras ay dumarating bago ang pinakadakilang pagpapalaya. Bago bumukas ang dagat na pula, naroon muna ang takot. Bago dumating ang umaga ng pagkabuhay na mag-uli, naroon muna ang katahimikan ng libingan. Bago ang liwanag, may gabi. At marahil ito rin ang kalagayan ng mundo ngayon. Habang ang kasamaan ay tila lumalakas, habang ang katotohanan ay lalong tinatanggihan, habang maraming puso ang lumalamig sa pag-ibig sa Diyos, tila lumalalim ang gabi ng lupa. Ngunit ang kasulatan ay hindi nagtatapos sa kadiliman at hindi rin doon nagtatapos ang mga babala ni Ellen White. Sapagkat sa gitna ng mga huling pangyayari, paulit-ulit niyang itinuro ang pag-asa ng bayan ng Diyos. Hindi pag-asa sa tao, hindi pag-asa sa sistema ng lupa, kundi sa nalalapit na pagbabalik ni Kristo. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Tunggalian, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Maiikling salita, ngunit para sa mga ipusong naghihintay, ang mga salitang iyon ay parang liwanag sa gitna ng gabi. Sapagkat ang hating gabi ng kasaysayan ay hindi magtatagal magpakailanman. Darating ang umaga, darating ang araw na mawawala ang luha. Darating ang oras na ang pakikipagbuno ng mga tapat ay mapapalitan ng walang hanggang kapayapaan. Ngunit bago iyon, may huling gabi. At ang huling gabi ay magiging panahon ng matinding pagsubok. May mga pananampalatayang babagsak. May mga pusong uurong dahil sa takot. May mga kaluluwang pipiliin ang kaginhawahan kaysa katotohanan. At kaya ngayon pa lamang, tinatawag na ng langit ang tao upang matutong manalangin habang madilim pa. Sapagkat ang kaluluwang hindi natutong humanap sa Diyos sa gabi ay mahihirapang tumayo kapag dumating ang pinakamadilim na oras. Isinulat ni Ellen White sa Mga Pangyayari sa Mga Huling Araw, ang bayan ng Diyos ay daraan sa matinding pagsubok, ngunit hindi sila iiwan. Ito ang paulit-ulit na pangako sa kasulatan, sa bawat gabi ng takot, sa bawat oras ng paghihintay, sa bawat luha ng hating gabi, naroroon ang Diyos. At marahil ito ang dahilan kung bakit may mga kaluluwang patuloy na nananalangin kahit pagod na,
sapagkat sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang ang gabi ay hindi ang wakas, na ang kadiliman ay pansamantala lamang, na ang langit ay gumagalaw kahit hindi pa ito nakikita ng mata. At habang ang mundo ay patuloy na natutulog sa espiritual na kadiliman, may mga pusong nakatingin sa malayo, naghihintay, nagbabantay, nananalangin, sapagkat alam nila na pagkatapos ng huling gabi, darating ang walang hanggang liwanag. Hindi lahat ng sagot ng Diyos ay dumarating agad. May mga panalangin tila dumadaan sa mahabang gabi bago makita ang liwanag ng tugon. At sa paghihintay na iyon, may nangyayaring mas malalim kaysa sa inaasahan ng tao. Sapagkat minsan, habang hinihintay ng tao ang pagkilos ng Diyos, ang Diyos naman ang humuhubog sa puso ng tao. Ang mundo ay nasanay sa bilis, agarang sagot, agarang kaginhawahan. Ngunit ang gawain ng langit ay kadalasang mabagal sa paningin ng tao, sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nagbabago ng sitwasyon, binabago niya ang kaluluwa. May mga gabi ng paghihintay na tila mabigat dalhin, mga gabing paulit-ulit ang parehong panalangin, parehong pagluha, parehong pagsusumamo, at may mga pusong napapagod kakahintay sa paggalaw ng langit. Ngunit sa Biblia, ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay dumaan din sa mahahabang panahon ng paghihintay. Si Abraham ay naghintay, si Jose ay naghintay sa bilangguan, si David ay naghintay bago maupo sa trono, at maging ang mga alagad ay naghintay sa itaas na silid bago bumuhos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isinulat ni Ellen White sa Mga Gawa ng Mga Apostol, ang paghihintay ng may pananampalataya ay bahagi ng disiplina ng Diyos. Disiplina, hindi parusa, hindi pagtalikod, kundi banal na paghahanda. Sapagkat may mga bagay na hindi kayang tanggapin ng pusong hindi pa natutong maghintay sa Diyos. May mga pagpapalang maaaring maging panganib sa pusong hindi pa nagpapasakop. At kaya minsan pinapayagan ng Diyos ang mahabang gabi. Hindi upang wasakin ang pananampalataya, kundi upang linisin ito. May mga panalangin na nagsisimula bilang paghingi ng tulong, ngunit nauuwi sa mas malalim na pagkilala sa Diyos. At marahil iyon ang isa sa pinakamalalim na hiwaga ng panalangin sa hating gabi, na habang iniisip ng tao na siya ay naghihintay lamang ng sagot, may banal na gawain nang nagaganap sa loob ng kanyang kaluluwa. Unti-unting natutong magtiwala, unti-unting natutong sumunod, unti-unting natutong manalig kahit walang katiyakan. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo. Ang Diyos ay hindi kailanman umaakay sa kanyang mga anak nang naiiba sa kanilang pinakamabuting kapakanan. At sa mga gabing tila mabagal ang langit, ang pangakong iyon ay nagiging mahirap panghawakan. Ngunit doon din lalong lumalalim ang pananampalataya, sapagkat madaling magtiwala kapag mabilis ang sagot. Ngunit ibang uri ng pananampalataya ang nabubuo sa mga pusong nananalangin pa rin habang naghihintay sa gitna ng gabi. At marahil kapag dumating na ang umaga ng sagot ng Diyos, mauunawaan ng maraming kaluluwa na ang pinakadakilang himala ay hindi lamang ang pagbabago ng kanilang sitwasyon, kundi ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang puso habang sila ay naghihintay. May paggising na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi ito nagmumula sa ingay, hindi sa takot ng tao, hindi sa emosyon ng sandali. Ito ay paggising ng kaluluwa. At madalas nagsisimula ito sa gitna ng gabi. Habang ang sanlibutan ay abala sa mga bagay na pansamantala, may mga pusong unti-unting nakakaramdam na may kulang sa lahat ng iniaalok ng lupa. May mga taong nagsisimulang mapagod sa kasalanan, mapagod sa walang katapusang paghahanap ng kasiyahan, mapagod sa buhay na walang tunay na kapayapaan. At sa katahimikan ng gabi, may mga kaluluwang unang nakaririnig sa tahimik na pagtawag ng Diyos. Hindi ito laging malakas. Minsan ito ay simpleng pagkabalisa sa puso.
Minsan ito ay bigla ang pagkaunawa sa pagiging panandalian ng buhay. Minsan ito ay tahimik na takot na malayo na ang tao sa Diyos. At marahil iyon ang simula ng espiritual na paggising. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo, kapag ang puso ay nagpapasakop sa impluensya ng Espiritu ng Diyos, ang budhi ay magigising. Magigising sapagkat may mga taong matagal nang nabubuhay na tila natutulog ang kanilang kaluluwa. Patuloy sa gawain, patuloy sa pang-araw-araw na buhay, ngunit walang tunay na uhaw sa Diyos. At pagkatapos, may isang gabi, isang tahimik na sandali, isang hindi maipaliwanag na bigat sa puso. At doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi agad nakikita ng iba, hindi agad nauunawaan, ngunit may nangyayari sa loob ng kaluluwa. May paggising, may mga taong unang lumuluhod sa panalangin matapos ang mahabang panahon ng paglayo sa Diyos. May mga pusong unang muling nagbukas ng Biblia matapos ang maraming taon. May mga mata na unang muling umiyak dahil sa pagkakasala. At sa harap ng langit, ang mga sandaling iyon ay mahalaga. Sapagkat ang isang kaluluwang nagigising ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan ng lupa. Isinulat ni Ellen White sa Mga Talinghaga ni Kristo, ang isang kaluluwa ay may walang hanggang halaga at habang papalapit ang mga huling araw ng kasaysayan, lalong magiging malinaw ang pagkakaiba ng mga natutulog at ng mga nagigising. May mga pusong lalong titigas at may mga pusong dudurog sa harap ng Diyos. May mga taong lalong iibigin ang sanlibutan at may mga kaluluwang iiwan ng lahat upang hanapin ang katotohanan. At marahil kahit ngayon, sa isang tahimik na gabi, may mga taong hindi maipaliwanag kung bakit hindi sila mapalagay. Bakit tila may tumatawag sa kanilang puso? Bakit tila walang bagay sa lupa ang tunay na makapagbigay ng kapayapaan? Marahil iyon ang Espiritu ng Diyos, tahimik, mapagtiis, patuloy na kumakatok habang may oras pa, sapagkat darating ang araw na matatapos ang gabi ng awa at ang mga kaluluwang natutong makinig sa tinig ng Diyos sa hating gabi ay magiging handa sa pagdating ng walang hanggang umaga. Dumating na ang gabi, hindi lamang ang gabi ng oras, kundi ang gabi ng kasaysayan. Ang gabi ng isang mundong lalong lumalayo sa Diyos habang patuloy na naghahanap ng liwanag sa mga bagay na hindi kayang magligtas. At sa gitna ng kadilimang iyon, nananatili pa rin ang pagtawag ng langit, manalangin, hindi bilang ritual, hindi bilang obligasyon, kundi bilang huling paghinga ng kaluluwang naghahanap sa Diyos bago tuluyang lumubog ang mundo sa espiritual na kadiliman. May dahilan kung bakit ang mga dakilang sandali ng kasulatan ay madalas nauugnay sa panalangin sa gabi, sapagkat kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos habang ang lahat ay tahimik, mas malinaw niyang nakikita ang kawalan ng kapangyarihan ng lupa at ang kataas-taasang kapangyarihan ng langit. Sa hating gabi, nawawala ang maraming ilusyon. Ang kayamanan ay tila walang halaga. Ang pagmamataas ay nawawalan ng tinig. At ang kaluluwa ay naiiwang hubad sa harap ng walang hanggang Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Daan Patungo kay Kristo. Ang panalangin ay susi sa umaga at kandado sa gabi. Napakalalim ng larawan na iyon, sapagkat ang panalangin ang nagbubukas ng puso sa Diyos at siya ring nag-iingat dito habang lumalalim ang gabi ng lupa. May mga taong naghahanap ng sagot sa ingay ng sanlibutan. Ngunit may mga bagay na tanging sa lihim na pakikipagtagpo sa Diyos lamang na uunawaan. May mga lakas na hindi nakukuha sa tao. May mga kapayapaang hindi maibibigay ng lupa. May mga pagbabagong hindi kayang gawin ng sariling kakayahan. At kaya habang papalapit ang mga huling araw, ang langit ay patuloy na tumatawag sa mga kaluluwa upang bumalik sa lihim na buhay ng panalangin. Hindi sa palabas, hindi sa panlabas na relihiyon, kundi sa tunay na pakikipagbuno kasama ng Diyos. Isinulat ni Ellen White sa Mga Gawa ng Mga Apostol, ang pinakamalalaking tagumpay ng Iglesia ni Kristo o ng isang Kristiyano ay hindi yaong natatamo sa pamamagitan ng talento o edukasyon, kayamanan o pabor ng tao. Ang mga ito ay mga tagumpay na natatamo sa silid pananalangin kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos.
At marahil iyon ang nakalimutan ng marami, na ang tunay na lakas ng bayan ng Diyos ay hindi nagsisimula sa lupa, kundi sa lihim na pakikipagtagpo sa langit, habang ang mundo ay natutulog, habang ang kadiliman ay lumalalim, habang ang kasaysayan ay papalapit sa wakas. May mga kaluluwang patuloy na lumuluhod sa hating gabi, tahimik, hindi kilala ng sanlibutan, ngunit kilala ng langit, at sa bawat luha ng panalangin, sa bawat pusong nagsisisi, sa bawat kaluluwang muling bumabalik sa Diyos, ang langit ay kumikilos, sapagkat may mga pintuan na hindi kayang buksan ng kapangyarihan ng tao, ngunit nabubuksan sa panalangin. At marahil sa mga huling gabi bago bumalik si Kristo, ang pinakamakapangyarihang gawain sa lupa ay hindi mangyayari sa harap ng maraming tao, kundi sa mga lihim na lugar kung saan may mga kaluluwang nananalangin sa hating gabi at gumagalaw ang langit.